Natakasan ni Beth ang pambubugbog at pambababae ng kanyang asawa, ngunit nang hingan niya na ito ng sustento ang ibinigay niya kay Beth. Kamatayan! Ang pagpanaw ng mahal sa buhay, dalamhati ang dala sa bawat naiwang pamilya, lalo't higit kung karumal-dumal ang kanyang pagkamatay. Mayo nung nakaraang taon, ginimbal ang pamilya Gutierrez ng bigla ang pagkawala ni Lilibet. Kung sino makipagkita sa asawa niya, 12, hinanap ko na siya. Petsa, 12 na noon, hinanap ko na siya hanggang sa 4 na araw ko siyang paghahanap. Hindi naman ako nakakaramdam ng panlalata, basta sigasig ang paghahanap ko dahil sa wala babae siya Nabigo siyang makita ang kanyang anak pero hindi sumuko si Memo. Nagpaskil siya ng mga larawan ni Lilibet. Nagbaka sakaling may makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanya. Hanggang sa isang tawag ang nagpaaninag sa kanya ng pag-asa. Nung tumawag sa akin yung kumpare niyan, nagluwag ang aking kalooban. Dahil inaka ko ang umpisa para makita ko anak ko. Ngunit ang nasilip na pag-asa agad ding gumuho. Base sa salaysay ng isang kakilala, pinaslang umano si Lilibet ng mismong asawa niyang si Eric De Jesus. Kaya naman agad silang tumungo sa pulisya. Tinawagan lahat ang istasyon ng bayan ng Bulacan. Nang sumagot ng merong nakakita yung Plaridel. Meron doon nakitang tinapong bangkay doon sa kalumpit. Sa isang morgue sa Malolos, muling nakita ni Memo ang anak na isa ng malamig na bangkay. Wala, nag-iyakan kami. Pero ang mas masaklap, hindi raw nila maatim ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang mga labi. Maraming pasa, maganga Dahil nga sa pagkakataob ng kanyang katawan yung ulo niya na nasa lupa at yung paa niya nasa taas Kaya namaga ang kanyang mukha. Hindi lubos maisip ng ama kung bakit tumantong sa ganito ang pangyayari. Ang aking naobserbahan dyan, parang una sa lahat, nakakita ko ng babae sa bahay nila na siya niyang kinakasama sa noon. Kaya sabi ko, total naman ako, may asawa ka na palang iba, kukunin ko na yung anak ko at sinasaktan mo pala sa harap ng babae mo, sabi ko. Kaya nagpumilit ako makuha yung anak ko. Nagsampa ng kasong parricide at murder ang pamilya ni Lilibet laban sa asawa niyang si Eric. Dawit din sa kaso ang pinsan niyang si Roberto De Jesus na di umano'y kasabwat niya sa paggawa ng krimen. Noong ika-4 ng Abril taong kasalukuyang lumabas ang warrant of arrest laban sa 2 sospek. Pero hindi agad nahuli ang mga sospek dahil nagtago na raw sila sa Nueva Ecija. Hindi nagtagal nakakuha sila ng impormasyon na sa may Kawayan, Bulacan nagtatago ang mga salarin. Kaya lumapit na sila sa National Bureau of Investigation o NBI sa Plaridel, Bulacan. Agad na pinagplanuhan ang pagtakip sa 2 sospek sa pagpatay kay Lilibet. Hinati sa 3 grupo ang mga operatiba. Ganito, wala mong papuputok ha? Pagdating sa target area para masigurong walang taka sa mga sospek na sina Eric at Robert mula sa kalapit na creek, pumwesto ang isang grupo. Habang ang 2 grupo naman sa masukal na bahagi dumaan. Kasama si Memo, tinunto nila ang sinasabing pinagtataguan ng mga sospek. Ilang sandali pa, sumugod na ang mga operatiba. Pasas! Ilaglag mo! Nasuko lang magpinsan na Eric at Roberto De Jesus. Babosas pa! Tigas ano kamay mo? Kaya na magtawag. Magwarant ka! Dalo kayo! Sir, masakit yung polo naman. Ito kayo siguro.
agad silang dinala sa tanggapan ng NBI sa Plaridel, Bulacan. Sinubukan naming hinga ng payag ang mga nadakip, kapwa nila itinanggi ang bintang. Sa abogado na lang po, may abogado na lang po kami. Doon na lang po ako sa korte na lang. Ayaw niyo, sir, sabihin. Hindi na po ako magsasalita. Puno man ang galit, ikinwento ng ama ang sinapit ng anak ayon sa payag ni Roberto. Nung ayos mama, binatak siya sa loob ng sasakyan. Nung makitang may lalaki nakadapa sa kanilang upuan, binuksan ang pinto at siya lumundag. Nung siya lumundag, hinabol siya ng kanyang asawang, si Eric. Nung nasa madalim na lugar, pinagtulungan lang sakalin ang anak ko sa pamamagitan ng wire o itong kuryente. Tigisan dulo daw sila. Naghanap siguro sila ng kanilang mapagtatapunan. Sa katagalan, tumikis na yung anak ko. Pero nag-iba na ang himig ng salaysay ni Roberto. Wala po akong alam po doon. Kasi kayo yung tinuturo ng kasama niyo. Yung pinsan niyo, kayo yung tinuturo kasabot. Yung pinsan niyo. Hindi ko po alam po yun. Kasi po, nung nasa amin lang po ako. Umibiyahe po ako ng tricycle. Pero kahit anong pagtanggi ang gawin nila, hindi nila matatakasan ang mabigat na kasong kailangan nilang harapin. Ang kasong parricide ay karumal-dumal na krimen. Dahil ang biktima dito ay maaring sariling ama, sariling ina, sariling asawa o sariling anak nung nasasakdal o yung akusado. Kapag napatunayang may sala, habang buhay na pagkakabilanggo ang parusang naghihintay sa kanila. Mula sa NBI, idiniretso sa Bulacan Provincial Jail ang mga sospek. Sa pag-uwi ni Mang Memo, tila magandang balita ang dala niya sa kanyang pamilya. Pero sa halip ng iti, luha ang sinalubong ng ina at mga anak ni Lilibet. Bahala na Diyos sa kanya. Masasabi ko sa kanya. Hindi ko akalain, pinalaki ko ng gano'n ng anak ko, tapos gano'n lang pala gagawin niya. Wala raw makakapawi ng sakit na idinulot ng biglaang pagkawala ni Lilibet. Pero sa pagkakaaresto sa mga sospek, kahit papano'y matutupad na raw ni Memo ang pangako sa anak. Hanggat hindi ko nakikita o nahuli si Eric, hindi ko ikakabit ang lapidan niya. Ngayon, nahuli na natin itong araw na ito, bukas ikakabit ko na. Siguro naman, maligaya siya. Dahil yung pangako ko natupad na. Siguro naman, alam niya, ang asawa niya nakabilanggo na. Susunod, Halamira, Halataya, Peryang pugat daw ng sugalan sa Cubao. Halaka, bakit hindi nababantayan?